Ang nakaraan, sinubukang alamin ng ating bida kung anong klaseng karamdaman ang mayroon si Ensha, kaya lang nagulat ito, nang makita niya na may hellworm sa katawan ng dalaga. Kaya alam niya na sila Darius ang may kagagawan nito sa dalaga. Alam ni Raon ang gagawin para mapagaling ito, at iyon ay kailangang dalhin kay Saint of Rags si Ensha para palakasin muna ang katawan nito bago kunin ang hellworm. Kaya sinabi ng dalaga na kay Raon na lang ito magpapagaling kaysa kay Temas. Pagpapatuloy, dahil doon, lumabas na si Temas at kasama nito, at talagang sumisigaw ito ng husto sa galit, biwis. Sigaw ni Temas. Dito ay sinuntok ng matandang lalaki ang pader na nasa harapan niya, na agad namang nag-crack ito, buwisit na insektong batang iyon. Raon Zighart, walang hiyang batang iyon, ang lakas ng loob mo na ipahiya ako ng ganito, galit na sabi ng matandang ito. Mga sandali nang kung paano napahiya ang matandang lalaki, habang nasa loob pa ito ng silid ni Lady Ensha. Sabi nito, anong ibig sabihin po nito? Hindi nga isang healer ang batang iyan. Siya ay isa lamang batang swordsman na ngayon mo lang nakita. Tapos ipagkakatiwala mo na ang buhay mo sa kanya, dahil lang sa pogi ang batang yan, tanong nito na naiinis. Dahil mawawala pa sa kanyang kami ang tagumpay na makuha ang pamilyang Yunan, dahil sa pakikialam ng ating bida. Sumagot naman ang ating bida, grabe ka namang magsalita, ngayon mo pa nga lang ako nakita. Hindi niya ipagkakatiwala ang buhay niya sa akin dahil lang sa mukha ko, may tiwala ako sa kakayanan kong manggamot. Sagot ni Raon, sabi naman ni Temas, kahit nagaano ka pa katiwala sa kakayanan mo, tingin mo magagawa mong lampasan ang kakayanan kong manggamot. Ang lakas ng loob mo na hamunin ako sa pamamagitan ng mga medical technique mo na walang basehan. Na itong si Michelle naman ay nalulungkot sa nagaganap ngayon. Binanggit ng ating bida ang pangalan ng Saint of Rags, at ang Mad Sword ng Zighart, kaya nagulat ang isang ito sa mga pangalang binanggit ni Raon. Sabi pa ni Raon, natutunan ko ang manggamot sa dalawang iyon, tiyak na hindi mo sasabihing walang basehan ang kakayanan ko, gayong ang dalawang tanyag na manggagamot na iyon ang nagturo sa akin, paliwanag ni Raon, na natahimik na lang ang lalaki, na talagang hindi nga basta-basta rin ang mga guro ng ating bida. Dito ay nagsalita pa itong si Ensha, tama, simula nang suriin ako ni Sir Raon, ang sakit na nararamdaman ko sa aking katawan ay hamina, at mas gamon ngayon ang pakiramdam ko kaysa noon guna, kaya tunay na siya ay aking mapagkakatiwalaan, at ang gwapo pa niya, sagot nito ng may ngiti. Sabi naman ni Temas, bata ka pa talaga, nakatsyambo lang yang isang iyan, kahit na mga sikat ang kanyang guro, tiyak na nakatsyambo lang siya, kapag patuloy niyang pinakialaman ang iyong mana circuits. Tiyak na hindi magtatagal ay, hindi natuloy ang sinabi niya, kasi nagsalita pa si Raon, 108, sabi nito na napapikit na lang dahil patuloy siyang minamaliit ni Temas. Sabi pa ni Raon, mayroong 108 na napakadelikadong bagay sa ulo niya, alam ko kung saan banda sa ulo niya ang mga dapat lang galawin, at ano ang mga lugar na dapat ay maging maingat. Pakiusap na huwag kang masyadong magmarunong at maghaka-haka na hindi mo alam ang buong istorya, sabi nito. Nang sabihin niyo ni Raon, lalong natuwa ang dalaga, sabi nito, wow! Hindi lang siya gwapo at maginoo, talagang napakarami pa niyang nalalaman, sabi nito na gusto na atang iuwi si Raon, na ang ating bida naman ay naiilang ngayon. Dito ay muling nagsalita pa si Ensha, ina. Si Lord Temas ay maaaring magaling na manggagamit, pero mas gusto ko po kay Raon magpagamot. Malakas pakiramdam ko na mas mabilis akong gagaling kay Sir Raon. Masayang sabi nito, sabi naman ng ina, paano mo naman nasabi? Iyan, tanong nito, sabi naman ni Ensha. Kasi po napakagwapo niya. Tugon nito, na talagang ang basehan nito ay kung anong uri ng materyales si Raon, na para bang isang legendary item ang ating bida. Kasalukuyan, kaya ang isang ito na matanda na, hindi pinili ng dalaga, ay talagang mainit ang ulo, lipas na kasi ang hukluban, buwizard talaga, bigla na lang sumulpat ang batang iyon dito, at eeksena ng ganoon, at ang batang bobo na iyon, walang ibang alam kundi ang panglabas na anyo lang, buwizard rin ang nanay ng batang iyon, sunod Sonyeran sa kanyang anak. Ang isang ito naman na kasama ni Temas ay nagsalita, pag nagpatuloy po ito at nagpunta sila kay Saint of Rags, tiyak na masisira ang plano natin, ano po ang gagawin natin ngayon, huwag kang mag-alala, pipigilan natin sila na umalis, sabi nito. Sabi pa ni Temas, ngayon gabi,
palakasin mo ang epekto at galaw ng Hellworm ng 80%, ano po? Kung ganon ang gagawin natin, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Sigurado po ba kayo rito Sir Temas? Tanong nito. Sabi naman ni Temas, ang sakit na mararamdaman niya ay mas matindi pa kaysa sa kamatayan, pero magagawa niyang mabuhay at tiisin iyon? Yun lang ang magagawa natin para mapigilan si Ensha na makapunta sa Saint of Rags na iyon. Sabi pa nito, pag nagawa natin silang pigilan na umalis, may pagkakataon tayo para patahimikin ang buwisit na batang Zighart na iyon? Sabi nito na talagang nanlilisik ang mata sa galit sa ating bida. Dagdag pa nito, habang naririto siya, tawagin mo ang Shadow Squad at patayin ang batang iyon. Dagdag pa ni Temas, lulusoan ko ng husto at dahan-dahan ang balat ng bastos na batang iyon. Pahihirapan ko siya ng dahan-dahan bago ko siya tuluyang patayin, doon lang ako matutuwa. Pagpapatuloy pa ni Temas, magpadala ka rin ng mga asasin sa siraulong iyon sa letran, kailangan natin maghanda sa anumang posibleng mangyari, utos nito, na mukhang ipapapatay rin si Saint of Rags, masusunod po, sagot nito. Sabi pa ni Temas, kailangan natin ang kapangyarihan ng pamilya ng Yunan, lalo sa paparating na mga mangyayari. Walang ibang lugar sa kontinenteng ito ang may kakayanan na gumawa ng mga matataas na uri ng mga artifact, at hindi tayo pwedeng mabaigo, dahil sobrang tagal na naghanda ang ating kamahalang Deres para sa planong ito. Sabi pa nito, hindi natin pwedeng hayaan na mapunta ang angkan ng Yunan sa kamay ng mga Zighart, o ng Saint of Rags na yun. Gigil na sabi nito, nagagawin nito ang lahat ng paraan para lang matupad ang kanilang kasamaan. Sa loob ng silid ni Lady Ensha, sabi nitong si Raon, tingin ko mas maigi na mas agahan natin umalis bukas, madaling raw palang umalis na tayo, pag mas pinatagal pa kasi natin ito, mas lalo lang lalala ang sitwasyon ni Lado Ensha. Sumagot naman si Michelle, kung ganoon, ipapahanda ko na agad ang karwahe na gagamitin natin bukas, na si Ensha naman ay napapaisip sa mga plano ni Raon. Dito ay natigilan ang isang ito, iyon ay dahil bigla siyang kinausap ni Raon sa pamamagitan ng aura, na nag-uusap sila sa pamamagitan lamang ng kanilang isipan na sila lang ang nakakarinig. Matriarka, pakiusap makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko, na napaisip ito sa kanyang narinig, na alam niya na si Raon ang kumakausap sa kanya gamit ang aura message. Dagdag pa ng ating bida, utusan mo ang mga katulong na lumabas ng silid na ito, at gawin mo lang ng parang natural, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Tumingin si Michelle kay Raon, at sumagot rin sa isipan niya ng masusunod. Iyon ay dahil may tiwala rin ito kay Raon. Agad nang kumilos ang babaeng ito ayon sa plano ni Raon, sabi ni Michelle, tulad ng narinig ninyo, maaga tayo aalis bukas, kaya ihanda na ninyo ang mga kailangan natin bukas, ang iba naman linisin na ninyo ang mga kwarto kung saan magpapahinga ang mga Zighart, masusunod po kamahalan, sagot ng mga katulong. At dito nga ay agad na naglabasan ang katulong sa silid na ito, naiwan na lamang si Michelle, Ensha, at sila Raon. Dito ay nagsalita kaagad si Raon, maraming salamat sa pagsunod sa request ko Matriarch, pakiusap huminahon lang kayo sa sasabihin ko at makinig lang ng mabuti, ito ay iba sa pinakamisyon namin, at nakadepende lang sa mga nangyayari ngayon. Sabi ni Raon, ang kriminal na may kagagawan kung bakit nagkaroon ng karamdaman si Lady Ensha ay naririto sa mansion ninyo, sabi ni Raon, na parehas nagulat ang mag-ina. Dagdag pa ni Raon, ang kalagayan ni Lady Ensha ay hindi mula sa normal na karamdaman, ito ay sinadyang ilagay sa kanyang katawan, sa madaling salita, may gustong magkaroon ng karamdaman si Lady Ensha. Agad namang nagtaas ng boses sa gulat at pagtataka itong si Michelle, imposible iyon, ang mga katulong namin ay kasama na namin ng napakatagal na taon, sabi naman ni Ensha, ganun nga, hindi lang rin sila basta-basta katulong sa amin, para na namin silang pamilya, na talagang minahal na namin ang isa't isa, paliwanag ng dalaga. Sabi naman ni Raon, naiintindihan ko ang inyong mga nararamdaman, pero para po ito sa kapakanan ni Lady Ensha at kayo po Matriarch, kaya dapat maasikaso po ng tama at maayos ang mga nangyayari ngayon. Sabi ni Michelle, naiintindihan ko ang mga sinasabi mo, pero kahit na, paano mo naman hahanapin ang suspect tanong nito? Sabi naman ni Raon, huwag kang mag-alala, naglagay na ako ng patibong. Sabi ng ating bida, ngayong gabing ito, mahuhulog sa mga kamay ko ang salarin kung bakit nagkaroon ng sakit si Lady Ensha, sabi ni Raon.
At sumapit na nga ang oras na dapat nang magpahinga ang lahat, dito sa silid ni Lady Ensha ay may nagbukas ng pinto. Dito may isang katulong na lumapit sa dalaga, na si Ensha ay payapa na ang papahinga sa mga sandaling ito. Ayun na nga, ang katulong nga na ito ang may kagagawan kung bakit nagkasakit si Ensha. Ito ang utusan o tauhan nila Tema sa pamilya ng Yunan, sasaksakan niya ng pangpapalala ng hellworm si Ensha para hindi na ito makaalis bukas ng umaga. Dito ay itatarak na ng katulong sa ulo nitong dalaga ang napakalaking karayom, na nakapikit pa rin sa mga sandaling ito. Ayun na nga, hindi natuloy ang pagtarak nito sa ulo ni Ensha, dahil bigla siyang sinakat ng dalaga, nagulat ang isang ito. Dahil doon, natamba ang katulong sa pagkabigla at sa lakas ng katawan ng dalaga na sumakaw sa kanya. Bagsak ang katulong, at hirap na magsalita, "Lady Ensha, bakit po ninyo ito ginagawa sa akin?" Tanong nito, na napapaisip rin siya ngayon, bakit ganito kalakas si Ensha, paano raw ang isang tao na bedridden ay may ganitong lakas? Ayun naman pala, hindi pala si Ensha ang naririto ngayon, kundi ang ating bida na nagpanggap lamang, sabi nito, "Huli ka Balban." Dito ay gulat na gulat ito, at nangangitim na ang kanyang mukha, dahil nauubusan na ito ng hangin at mawawalan na ng malay. Dito niya napagtanto na gumamit ang ating bida ng face-changing artifact, kaya lang paano raw nalaman ni Raon na darating siya ngayong gabi. Sinagot naman ito ng ating bida, sabi niya, "Nagugulat ka siguro paano ko nalaman. Sa oras na nalaman mo na aalis kami ng maaga, kailangan ninyo na gumawa ng paraan para pigilan ang pag-alis namin. Ibig sabihin ito lang ang oras na mayroon kayo para maisigawa ninyo ang inyong mga gagawin? Salamat at kumilos kayo ng eksakto sa inaasahan ko," nakangiting sabi ni Raon. Alam ni Raon kung anong klaseng tao ang mga ito, alam niya na maglalagay ng lason sa bibig ang mga ito para sa oras na maging delikado ang sitwasyon, pwede silang mag-suicide, gamit ang lason sa bibig nila, kaya agad itong kinuha ni Raon, para hindi niya ito magawa. Ayun na nga, tulad ng hinala rin ng ating bida, nagawa niyang kunin ang bilog na lason sa bibig ng katulong. Dito ay naubo-ubo pa ang katulong sa ginawa ni Raon, nagtataka ang katulong, hindi raw ordinaryong swordsman si Raon, paano raw niya alam ang lahat ng mga bagay na ito. Maya-maya naman ay dumating na sila Ensha, at napasigaw na lang ang dalaga, "Lauren." Tanong ni Ensha, na ang isang ito ay nagulat sa boses ng kanyang amo. Maamo na nagtatakang nagtanong ang dalagang ito, "Talaga bang gusto mong saktan ako?" Tanong nito na hindi makapaniwala. "Lady Ensha, hindi po totoo yan, ginawa ko lang po iyon para sa iyong kapakanan," sabi nito, na lubos na nagpapaliwanag bakit niya ito nagawa, kaya lang inatake kaagad ito ng ating bida sa leeg. Ayun na nga, bagsak at nawalan ng malay ang katulong sa ginawa ni Raon, dahil tiyak na maaawa lang si Ensha pag nagsalita pa ito. Agad na pinakita ni Raon ang poison sa bibig ng katulong, at nagpaliwanag kung para saan ito. Sa oras raw na kagatin ito ni Lauren, ang kanyang lamang loob ay malulusaw, at mamamatay siya. Ang mga espiya raw ay hindi alam kung kailan sila mahuli, kaya lagi silang handa sa lahat ng oras. Dito ay nanginginig ang katawan nito na hindi makapaniwala, sabi niya, "Si Lauren ay kasama ko na simula ng 8 taong gulang pa lang ako, paano niya nagawa ito sa akin?" Sabi naman ni Raon, ganun talaga ang ginagawa ng mga isipiya, nagagawa nilang matapos ang kanilang mga misyon sa pamamagitan ng pagtitiis at panlilinlang. Sa ngayon, mas maigi na dapat natin siyang ikulong muna. Maaaring may makuha pa tayong ibang impormasyon sa kanya. Sabi naman ni Raon, "Iba ang gagawin natin, hindi tayo aalis mamaya, bukas na ng umaga tayo aalis. Magpahinga muna kayo ng maayos," sabi ni Raon, at ang pasalamat naman sila Michelle sa ating bida. Patuloy na lumalalim ang gabi sa lugar na ito, napakapayapa ng paligid, walang maririnig na kaguluhan sa mga sandaling ito. Agad na lumapit ang tauhan ni Tema sa kanya, at nagbalita na wala pa rin daw siyang nakukuhang balita mula kay Lauren, dapat raw ay nagulat na ito sa kanila sa mga sandaling ito na tapos na ang misyon, pero wala pa rin silang nakukuhang balita. Dito ay nag-iinit na ang ulo ng isang ito, napapaisip kung nahuli ba raw si Lauren. Isang bobo raw ang katulong, napakasimple lang raw ng utos, itarak lang ang karayom sa dalaga, pero nahuli pa. Dahil doon, natataranta ang tauhan ni Temas, "Ano pong gagawin natin ngayon? Konti ka na po ba natin si kamahalang Darius?" Tanong nito, nagalit naman si Temas, "Baliw ka ba?
Gusto mo na bang mamatay? Tanong nito. Sabi pa ni Temas, ang plano na kunin ang pamilyang Yunan ay matagal nang ginagawa sa loob ng 15 taon, kung may ni isang salitang makarating kay Dares, parehas mawawala ang ulo natin, sabi nito. Ako nang bahala na mag-ayos nito ngayon sa lalong madaling panahon, gigil at galit na sabi nito. Kontakan mo ang malapit na branch, magpatawag ka ng napakaraming mga shadow squad na kayang papuntahin rito, at sabihin sa Kenya na magpadala ng lahat ng sandata at laso na maaaring gamitin. Dito ay nagulat ang isang ito, dahil sa dami ng mga shadow squad na utos ni Temas ay parang digmaan na ang gagawin nito. Sabi ni Temas, ngayong nahuli na ang ating espiya ngayon, ang captain ng Heavenly Order na si Cheryl ay tiyak na mas magiging maingat ngayon, ang kakarampot na bilang ng ating mga assassin ay hindi sapat, kaya lahat ng maaaring papuntahin rito, lahat ng sandata at mga lason ay kailangan, kung gusto nilang pigilan itong Cheryl. Wala na talagang ibang paraan ang isang ito, magagawa lang nilang maayos ang sitwasyon sa oras na mapatay nila si Cheryl at si Raon, kaya itataya na niya ang buhay niya ngayon, dahil kamatayan rin ang kapalit pag nabigo siya sa misyong ito kay Dares. Nabasa ng ating bida ang kilos na ginawa ni Lauren, nabasa rin kaya ni Raon ang magaganap na labanan sa mga dati niyang kasamahan na mga shadow ni Dares. Abangan!